Breaking news mga kabayan, hala, Amerika maglalagay ng mga armas na kayang maglunsad ng hypersonic missile. Ito ang panibagong game changer ng sundalong Amerikano laban sa Iran military. Dark Eagle, isang long-range hypersonic missile na kayang tamaan ang target sa layo na halos 3,000 kilometro. Ang bagong kakatakutan ng Iran. 42 barko ng Iran hinarang at pinabalik ng Amerika sa Iran port. Mga bagong missile defense ng Amerika na kayang supilin ang mga Chinese fighter jets, cruise missile, helicopter at drone. Nasa Pilipinas na, HIMARS at Nemesis. Mga missile system ng Amerika dineploy sa Kalayaan, Cagayan. Depensa ng Pilipinas sa tulong ng Amerika. Mas pinalakas pa mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard. Sunod-sunuran sa mga barko ng Amerika, Pilipinas, Japan, Canada at Australia sa West Philippine Sea. Walang lakas ng loob ang China na hamunin ang magkaalyadong bansa. Close-in weapon system ng BRP Miguel Malvar ginamit para sa Integrated Air Defense System. Mga bagong armas at iba pang gamit militar ng Israel mula sa Amerika dumating na. Amerika, may nakakatakot na binabalak laban sa Iran. Habang pinapatagal pa ng Iran ang pakikipagsundo sa Amerika, mas pinapalakas pa ng mga sundalong Amerikano ang kanilang depensa at opensa sa gitnang silangan. Isa sa mga kinakatakutan ngayon na armas ng Estados Unidos, hiniling ng US Central Command na i-deploy sa kanilang area of responsibility. Ang Dark Eagle, isang long-range hypersonic missile na kayang tamaan ang target sa layo na umaabot sa 1,725 miles o 2,776 na kilometro. Layunin ng Central Command na gamitin ito sa mga ballistic missile target ng Iran na kanilang inilalagay o itinatago sa ilanmang kalupaan. Ang Dark Eagle ay may bilis na Mach 5 hanggang Mach 17 at kaya nitong magbago ng direksyon habang lumilipad. Ito ay mahirap na ma-intercept o maharang ng anumang advanced air defense system ng China o Iran man. Kapag ito ay dumating na sa gitnang silangan, walang kawala ang mga malalayong target sa Iran. Kasalukuyan namang nasa 42 barko ng Iran ang naharang at pinabalik na ng Amerika sa Iran port matapos nitong labagin ang US blockade. Ayon naman kay President Trump, wala itong planong alisin ngayon ang US blockade sa gitnang silangan. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is. I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, hindi lamang sa gitnang silangan pinapalakas ng Amerika ang kanilang depensa. Maging sa Pilipinas, for the first time, magkasabay na dineploy ng Amerika ang HIMARS at Nemesis sa Kalayaan, Cagayan. Ito ang mga missile system na kailangan ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines upang madepensahan ang ating mga karagatan at kalupaan sa malalayong lugar sa banta ng pagpasok ng ilegal na mga barko ng China. Ito pa, mga bago at pangmalakas ang mga air defense system ng Amerika. Nasa Pilipinas na. Nasa Pilipinas ngayon ang US Army Indirect Fire Protection Capability. Itinuturing ito bilang medium-range missile defense system ng US Army. Ito ay idinisenyo upang protektahan ang mga importanteng base, tropa at mga infrastruktura mula sa iba't ibang indirect fire threat tulad ng cruise missile, drone o unmanned aerial system, rocket, artillery at mortar at low-flying aircraft. Kaya nitong puksain ang mga target dahil meron itong 360-degree coverage. Napaka-epektibo nito mga kabayan dahil gamit ito ang AIM-9X Sidewinder missile na kaparas ng ginagamit ng mga fighter jets ng Pilipinas at Amerika. Ipinakita naman ng Philippine Navy ang kanilang close-end weapon system bilang kabahagi ng ginawang multinational maritime activity sa West Philippine Sea. Ang BRP Miguel Malvar ay nakibahagi sa Integrated Air and Missile Defense Systems ng pagsasanay upang protektahan ang mga barko ng magkaalyado laban sa mga banta sa himpapawid gamit ang Glock Dennis 35mm close-end weapon system. Kayang pabagsakin at supilin ng barkong pandigma ng Pilipinas ang mga target dahil sa kaya nitong pumutok ng 1,000 round bawat minuto. Walang kawala ang mga eroplanong pandigma, cruise missile at unmanned aerial vehicle ng kalaban sa pinakabagong armas ng Pilipinas.
Mga barko ng China nakatingin na lang sa mga barko ng Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at Canada sa West Philippine Sea. Habang nagsasagawa ng Joint Maritime Drill ang 10 barkong pandigma ng magkaalyado at isang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard nandoon nagmamasid sa malayo. Ang nakapagtataka, walang radio challenge na ginawa ang mga barko ng China. Ibig sabihin nito mga kabayan, takot din ang militar ng China. Matapang lang sila kapag mag-isa lang ang Pilipinas. Generally, na-achieve natin ang lahat ng objectives ng ating exercise. And the most important thing is that we accomplish it safely and successfully. Sir, any challenges na kinaharap natin along the way sa pagkukonduct ng enemy natin? So far, so good. Wala tayong gaanong encounter na challenges. Generally, okay yung weather, okay yung dagat, nakisama sa atin. And we encountered a few interlopers lang, but we were able to manage it. I think this is the biggest so far balikatan maritime events that we had. 12 warships, 4 aircraft. So for the duration of this activity, we detected so far 4 PLA Navy warships around the vicinity. The exercise starting from our day 1 at sea, the 24th of April until today. We also monitored 3 aircraft from them flying around. One fixed-wing aircraft, their maritime patrol aircraft. One unmanned system flying above 20,000 feet. And one helicopter coming from one of their warships. Sir, kamusta sila? Ano bang na-observe nyo rin sa behavior nila during the event? Generally, okay naman sila. Cordial ang behavior nila sa atin. No confrontation, no radio challenges. They're just here monitoring our activity. Mga bagong Ang MCA armas at iba pang gamit militar ng Israel mula sa Amerika dumating na. משרד הביטחון מפעיל בכל רגע נתון עשרות רבות של מטוסים ואוניות שמגיעות ומגיעים מכל קצוות העולם ויש בהם חימושים, רכבים, ציוד, בולדוזרים, כל מה שצה"ל צריך, גם ביבשה, גם באוויר וגם לים. במקרה הזה אנחנו רואים אונייה שפורקת אלפים רבים של חימושים פה בנמל אשדוד, ומכאן באמצעות יחידת התובלה של משרד הביטחון לכל בסיסי חיל האוויר במרחב הארץ לטובת התאמה מבצעית וביצוע על פי הצרכים המבצעיים של צה"ל.